At yun na nga mga tuds, dumating na yung order natin na brake pads para sa ating Ninja 250 SL. For today's video, papalitan na natin ng brake pads yung Ninja 250 SL. Yan yung aming aso. Yung caliper niya parehas lang. Unat, huli. Yan, dalawa na nga pala yung binili ko para next time pagpapalit tayo dito sa uli. Kasi tingnan mo, makapal pa. Kaya sa susunod na lang natin siya papalitan. Itong unahan, pudpud na at kinakalawang na. Mapapansin mo dito, kakaunti na din yung fluid niya. Pero marami pa yan. At ito na nga, sinimulan na natin baklasin yung caliper niya. Yan, gumamit tayo ng socket. At sobrang ganit yan kalasin mga tuds. Sa pagtatanggal ng caliper mga tuds, madali lang. Tatanggalin mo lang tong dalawang tornilyo na to na nakakabit sa kanyang front shock. So, hindi ko pa siya kabisadong baklasin yung kanyang brake pads. Meron palang dalawang bolts dito na nakakabit or yung pinagkakabitan ng mga brake pads niya. Yun muna ang kakalasin natin. Ako lang kasi yung madalas na gumagawa ng motor ko, kaya mas gusto ko na na-explore yung bawat pyesa, yung bawat mga kasukasuan nitong motor na to. Minsan kasi naaabala din ako ng pagdadala sa shop, kayang-kaya ko namang gawin, no? Kaya ito, share ko sa inyo yung video kung paano ko papalitan to ng brake pads. And yan, nakalas na natin yung dalawang tornilyo na naghahawak doon sa brake pads niya sa loob. Ang pagpapalit ng brake pads mga tuds ay isa sa mga pinakamahalagang maintenance sa motor. Dahil ito ang responsable kung paano tayo titigil. Meron niyang kasabihan, napakadali magpabilis sa motor pero napakahirap ang magpreno. Kaya isa ito sa mga dapat laging chine-check bago bumiyahe mga tuds. At nakalas na natin ang kanyang brake pads. Ayan, pudpud na. Luman-luma na. 21,000 kilometers. Maganda din kasi mga tuds, alam nyo yung mga gantong kasimpleng bagay sa mga motor nyo. Mukha man lang siyang komplikadong gawin pero napakadali lang niyang gawin. Kasi malaking bagay ito, halimbawa masiraan kayo sa isang liblib na lugar na walang tutulong sa inyo, 'di ba? Malaking bagay ito na alam nyong palitan yung simpleng bagay sa motor nyo. Isa sa mga pinakamahirap na gawin sa pagpapalit ng brake pads ay ang pagpapalubog ng mga pistons or ng caliper pistons na to. Yan gigil, talaga manggigigil ka bago mo mapalubog ang mga yan. Itong pagpapalit ng brake pad, kapag dinala mo yan sa mga shop, mababa na siguro 1,000 sa iyo dyan singil. Lalo na kung tatagain ka pa ng gagawa nito. Kasama na naman din doon yung brake pad and yung labor. Ang gamit ko nga palang panlinis dito, yung carb cleaner. Yung mga tuds, masakit yan kapag tumalasik sa balat nyo. Medyo mahapdi yan. After mong ma-sprayhan, punasan mong maigi para malinis siyang tingnan. Matanggal yung mga dumi-dumi. Tinanggal ko na din pala tong kanyang bracket. Gawa ng umi-stack up din siya pagka madumi. Yan, may grasa pa naman ako nakita. Goods pa naman siya pero kailangan na din natin siyang linisin. So tinanggal na din natin yung bakal dito or yung clip niya sa loob ng caliper. Ayan, tuloy-tuloy lang pag-spray natin hanggang sa makita natin yung hubad na katotohanan. Mahalaga din kasi nga na linisin muna natin yung mismong caliper bago natin salpakan ng bagong brake pads. Kasi yung mga dumi na yan, nakapag-cause yan para mag-stack up yung bagong caliper, magiging kapit or mahirapan gumalaw yung mga piston. Pag naging kapit na yung preno mo, mahirapan ang tumakbo yung motor mo. Magkokos yun ng overheat and eventually masisira yung kanyang piston, yung kalobloban ng makina kasi nga hirap siya tumakbo. Nang dahil lang yun sa kapit na caliper, kapit yung preno. After mo malinisan yung loob mga tuds, kailangan mo din lihain yung mga piston or yung labi ng piston kasi makikita mo may mga tutong-tutong yan. Ayan, ganyan nga pala ako mag-iikot yan kasi hanggang yan, tapos lilihain natin para makita mo yun, matatanggal yung mga dumi or yung tutong kasi yan yung putik plus init ng caliper, yan, tumututong siya dyan sa labi ng pistons nyo. Pag kasi hindi mo yan tinanggal or yan pinakinis mo, magiging cost din yan para mahirapan pumasok or bumaon yung piston kapag bine-brake mo na siya. Kasi ang trabaho naman ng piston, iipit siya tas babalik din siya na hydraulic. Kasi kapag may ganyan,
parang umi-stack up siya doon sa mismong labi nung lalagyanan ng caliper tsaka yung mismong piston. Base din kasi sa aking experience mga tuds na talagang nagkakaganon yung caliper kapag hindi maayos nilinis. Nalihan na natin yung bandang babang piston niya. So ito namang nasa may bandang itaas naman noong caliper yung ating lilihain or yung piston ng ating lilihain. Pakinisin na lang natin yung labi ng mga piston na yan para kapag ibinalik natin yung bagong brake pads ay smooth na smooth yung kanyang operation. Walang kakalso, walang magi-stack up Ayan, ganyan yung may bumabakat kasi doon sa bakal ng piston kaya ginamitan ko na ng basaan. Mahirap din kasi magkaroon ng tagas yun mga tuds. And kapag nakita nyong makinis na siya, proceed naman tayo doon sa kanyang mga pins. Yan, nilinis din natin yan kasi may mga tutong-tutong din. Nagsawa na ako dun sa pa-wrench na pagtutulak. Yan, ito pagtutulak, ganyan yung pagtutulak ng caliper or ng piston. Ayan, dito nakakita ako ng mas malaking wrench kaya yan na lang ginamit ko. Yan, kita nyo naman lumubog na. Yan, tuloy-tuloy na lang din sa pagpunas para malinis. Tapos yan mga tuds, grasahan na din natin yung kanyang bracket. Yung pins ng kanyang bracket para maganda yung kanyang play kapag nagpepreno na tayo. Mahirap din kasi mag-stack up yan mga tuds. Isa din yung cause kung bakit kumakapit or hindi na nagpe-play yung inyong calipers. Kabit lang natin yan. Yan. Tapos check na din natin yung play. Yan. In-unbox or in-unwrap na natin yung bagong brake pads. Yan, saktong-sakto naman. Isang tip din sa pagpili ng brake pads mga tuds, dapat talagang genuine yung inyong bibilhin. Kasi kapag yung aftermarket, masyadong matitigas yung lining nun. And ang nangyayari, napupudpud. Imbis na mapudpud yung brake lining or yung brake pads nyo, mas napupudpud yung disc or yung mga drums. Mahirap pagka yung drums kasi mags na mismo yung papalitan. So, sa experience ko sa aking mga motor, talagang kailangan mo ay genuine or yung mga original from manufacturer, mga tuds. Kung anumang motor yung gamit mo, Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, kailangan galing sa kanila yung bibilhin mong mga brake pads para hindi mapudpud yung disc. Then, matitigas kasi yung mga aftermarket mga tuds, sobrang titigas, kaya ang nangyayari, napupudpud yung mga disc nyo or yung mga drums. Di tulad sa mga original or sa mga genuine, mabilis nga siyang maupod pero hindi mo naman kailangan magpalit ng bagong disc, bagong drum. Kasi pagka naka-scooter ka tapos drum, mags na kagad ang papalitan mo once na lumalim yung kanyang mags or yung drum. Kaya advice ko sa inyo, gamitin nyo yung mga original or genuine. Mahal man, pero garantisado, di masisira yung mga parts ng inyong mga motor. Lalo na yung brake system mga tuds. So, asan na ba tayo? So, kung paano mo siya kinalas, ganun mo lang din siya ibabalik mga tuds. At dapat walang sumobrang tornilyo mga tuds. Tapos yan, makikita nyo na naka-plasta na or naka-position na yung caliper or yung mga brake pads. Salpak na ulit natin mga tuds. 2 tornilyo lang ulit na nakakabit sa shock. Dapat consider nyo din yung brake lines kung paano siya nakaposisyon nung kanyang kinalas. Kasi malaking bagay din niya kapag halimbawa mapunit yan mga tuds, mahirapan kayo dyan magpalit. Kasi isa din sa pinakamahirap na gawin kapag sa brake system ay ang pag-bleed. Yan, iwasan yung mabutas yun kapag halimbawa na misplace yung kable. So ayan, higpitan na lang natin yung mga tornilyo. Yung tornilyo ng bracket nito mga tuds, meron niyang Loctite. Pero dinaan ko na lang siya kasi wala akong bagong Loctite ngayon eh. Hinigpitan ko na lang ng tamang higpit. Kasi naranasan ko din yan dito sa motor na to. Natanggal yung nasa ilalim na tornilyo niyan mga tuds. Or sa ibabaw pala. Yan. Kaya magkaiba yung tornilyo niyan mga tuds eh. Kaya siguraduhin yung mahigpit. Yung mapapansin nyo yung isa 12. Yung isa naman 14 ang size. Huwag nga kalimutan yung Allen wrench kanina. Dapat mahigpit din yan mga tuds para hindi matanggal or ma-misplace yung inyong mga bagong brake pads. And yan mga tuds, higpitan na lang natin na magiging yung mga Allen wrench para sa susunod na ride natin ay safe na tayo. Yan.
And wag nyo lang kalimutan pisil-pisilin yan kasi delikado din kapag tinesting nyo na naka-loose pa yan mga tuds. Bago pa man natin i-testing yung brake natin, linisin muna natin to. And maraming salamat sa pagsama nyo sa aking journey, sa aking pagmumotor. Subscribe na kayo mga tuds. Salamat sa panonood.